Teka muna, isang higop pa. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, si Risa Hontiveros. Mukhang babaliktad po yung mga inaasahan niyang mga kakampi niya. At kakampi rito kay Chis Escudero kasi po gusto po kasi magsarili ni Risa Hontiveros na siya yung mamumuno sa minority independent bloc. Iyan. At ang inaasahan niya sana na magiging kasama niya riyan, si Kiko at saka si Bam. Kita niyo naman, ngayon pa lang. Ngayon pa lang po, ayaw na sa kanya. Pag-uusapan din po natin, ito po, yung mga samahan po ng mga pribadong ospital, nagpahayag po na hindi muna sila tatanggap ng mga guarantee letters mula po sa indigent patients. Sa kadahilanan po na hindi po nakakabayad sa kanila itong PhilHealth. Ang lakas niyong mga ipamigay yung pondo nyo. Tapos hindi pa pala kayo bayad sa mga ospital. Ano ba naman yan? Okay, pag-uusapan din po natin, ito pong sinabi po ng Rappler na may coordinated attacks, no? Pinakita po nila kung paano po yung organisado na network ng pag-atake daw kay Risa Hontiveros. Kala mo talaga mga magagaling sa Sorian, no? Pagbibintangan na naman yung mga pro Duterte na may network, na merong mga organisadong umatake kay Risa Hontiveros. Organisado talaga. Dapat pinakita nyo. Kung organize yan, may petsa, may oras, sabay-sabay, di ba? Utot nyo. Lahat ng ginagawa ng mga Duterte supporters ay karamihan po. Pero po kasi yung mga, halimbawa, PDP laban, organized talaga yan. O yung mga hugpong, mga organized po. Yung mga maisog, organized po yan. Konti lang naman yan. Karamihan po ng mga Duterte supporters, organic. Wala po yung organized. Hindi nga namin alam, sa inyo ko lang nga nalaman na meron na bumaliktad na yung alias Rene, di ba? Kayo lang nagbalita sa akin, boss. Eto topic mo, may bumaliktad ng witness si Risa Hontiveros. Tapos sasabihin nyo, organize yung atake na yan. Wala nang alam tong mga to kundi ganun na lang. Okay, at pag-uusapan din po natin, ano pa ba pag-uusapan natin? At iba pa pong balita. Mamaya, pag may nakita natin yung mga ibabalita natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Eto po, pupunahin lang natin. May balita po to. May balita po rito. Yung GMA Integrated News. Hindi ko alam kung ito po ay mali lang ng translation. Pero ang pangit Sila po ay magbabalita tungkol doon sa umakyat na Hindi po ako magre-react doon. May isa na naman na mahina ang kukot yung nasiraan siguro ng bait
umakyat, ginawang Spider-Man yung nag-Spider-Man sa mga kuryente. Hindi po doon ako magre-react dito po sa GMA. Sabi niya, babala, sensitibong balita, maging maingat sa pagkomento. Bakit nyo kami pinag-iingat sa pagkomento? Ano bang kaingat-ingat dyan? Diktadorya na po tayo ngayon. Bakit idedemanda nyo ba kami pag nagkamali kami ng komento? Ang pangit ng babala nyo. Siguro ito ang translation nila sa English. Parang tinatakot niyo yung mga tao. Ano ba sa English yan? Maganda siguro sa English yan sensitive, di ba? Ganun, no? Tinagalog nila, babala, sensitibong balita, maging maingat sa pagkomento. Bakit nyo kami pinag-iingat? Buhay at kamatayan ba yan? Meron ba? Pag nagkomento ba kami dyan sa sinabi ba namin, loko-loko yung tao na yan, kaya umakyat dyan sa kuryente. Hindi po Hindi po bagay ang babala ninyo. Ang babala ninyo parang diktadorya na tayo. Babala, sensitibong balita, maging maingat sa pagkomento. Ano ba iingatan namin dyan pag sinabi namin, baliw yan, kaya umakyat dyan. Baka sabihin namin na addict siguro yan. Yung ba gusto nyo? Ayaw nyo marinig yung salitang addict? Itong GMA na to. Wala na kayo sa katinuan. Bakit nyo kami tatakutin na mag-ingat sa pagkomento? Ididemanda nyo kami? Ano bang balita yan? Umakyat dahil may tililing. Malalaan po siya. Bakit nyo mag-ingat sa pag-komento? Utot mo. Yun naman pala. Ayaw nyo kami mag-comment. Dapat, private nyo na lang yan. Pag pinablik nyo po, lahat ng pinupost nyo sa social media, pag pinablik nyo yan, wag po kayo magbigay ng mga warning na bawal kami magkomento nang naaayon sa amin. Ayaw nyo pala, gusto nyo ba may pamantayan kayo na komento? Ano ba sisiraan namin dyan sa taong sira na? Nakakaano lang po yung paraan ninyo ng paraan ninyo ng pagsasabi ng maging maingat sa babala, maging maingat sa pagkomento. Kala mo nasa buti sana kung ano pong ikakababala nun. Siguro ganito yan. Alam na nila na i-comment ng mga tao. Kaya siguro umakyat yan, addict yan. Tapos may magko-comment, addict pala yan, manang-mana sa pinagmanahan. Yun ang ayaw ng GMA7. Yung mapupulaan yung amo nila. pag nalaman na addict, iko-connecta. Walang katuturan. Okay, punta na po tayo. Kasi sila lang yung nagbalita noon na may ganun no babala. Unpaid rendered medical services. Inanunsyo ng isang grupo ng pribadong ospital na pansamantala silang hindi tatanggap ng guarantee letters mula sa gobyerno para sa mga pasyenteng sakop ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients program. Ayan po. Ayon sa Private Hospital Association of the Philippines, may mahigit 530 million pa na hindi nababayarang claims para sa serbisyong medikal na naibigay na. Yan po ang epekto ng yung PhilHealth. Pinamimigay nyo kung saan-saang pondo. Yung pala, may utang kayo sa mga private hospital.
Ano po epekto niyan? Ayaw na ngayon tanggapin. Mer Hindi po kasi lahat, sa totoo po, hindi po lahat ng lugar may malapit na public hospital. No? Sa ibang lugar po, ang pinakamalapit, private hospital. Kaya pati po mahihirap, dun po sa private hospital nagpapagamot. Kasi walang ibang choice eh. Kung hindi, pupunta ka pa sa Kapitolyo. O, ganun po yung karamihan sa probinsya. Eh, pamasahe mo pa lang, baka hindi, wala nga kakayahan eh. Ganun po yun, hindi po lahat, kung kayo po nakatira kayo na may malapit na ospital, hindi po lahat ng lugar may ospital po ng private, public. No? Meron pong mga ospital, ang pinakamalapit na ospital sa kanila, private. Eh kung mahirap ka, aasa ka lang doon sa certification na ikaw ay indigent. Gagamutin ka muna, babayaran na lang ng PhilHealth sa mga susunod. Paano babayaran ng PhilHealth? Eh pinamigay nga yung pondo. Kaya yun ang tanong sa kanila na Supreme Court eh. Nakalagay dito na ang isa sa pagdadala nyo ng pondo, yung Guimaras sa Panay Bridge. Eh di ba napondohan na yan ng Korea? Iniutang na pala sa Korea, pinondohan pa ulit ng PhilHealth. Hindi nila masagot eh. Paglabag po sa batas yan. O ikaw, Igan, nabasa ko yung matagal na naman, no? Ilang araw na nakakalipas. Nangialam ka na naman. Ha? Wala daw sa konstitusyon na hindi itutuloy yung na i-dismiss, na hindi magpo-proceed. Ano ba alam mo dyan sa... Ikaw, marunong ka pa sa mga senador. Hindi raw pwedeng gawin ng senador na hindi mag-impeachment trial, kinakailangan daw. Eh kung illegal nga yung complaint eh. Bakit marunong pa kayo? Ang dami ng utang, yung isa 94. Hindi. Magkanong milyon? 530 million. Tapos pinamimigay ninyo yung budget nyo sa PhilHealth. May utang pala kayo sa mga private hospital. Baka mamaya pati PhilHealth na nagbabayad ng ng premium, hindi na rin tanggapin ng mga private hospital. Wala pala kayong pondong ibabayad dyan sa mga hospital. Yan, lakas-lakas ng loob nyo na ipamigayan kung kanino. Hanggang ngayon, di pa rin nila may paliwanag saan napunta. Baka baka Duterte. Baka Duterte lang hold up kay Igan. Sa galit. Sausaw ng sausaw eh. Marunong pa sa mga senador eh. Okay. Ilang private hospital hindi natatanggap ng guaranteed letters. Yari kayo dyan. Punta po tayo rito. Baste, nadismaya sa Samal Davao Bridge construction delay. Dahil po nagpalabas, ito no, dismayado si Davao City Acting Mayor Duterte sa pagkakaantala ng konstruksyon ng Samal Davao Bridge kasunod ng inilabas na writ of kalikasan ng Korte Suprema. Ayan po, writ of kalikasan kasi po may nagreklamo sa Korte Suprema. Alam nyo, ato matagal ko na nakikita yan eh. Kasi dyan sa Samal, pag pupunta ka sa Samal, galing ka rito sa Davao o vice versa, ang sasakyan nyo lang po, dahil wala nga tulay, maikli lang eh, minuto lang, naroon na kayo sa kabila eh. Yung minuto na yun, sasakay kayo sa barge.
Ayan po. Eh, naisip ko, pag natayo na tong tulay na to, mawawala ng kita tong mga barge, di ba? Yun ang iniisip ko noon eh. Di nagkato. Sabi ko, noon iniisip ko, hindi kaya pigilan to ng mga may-ari. Kasi mga milyonaryo tsak yan. Ito po ang sabi ni Baste Duterte. Nakakapanlumo ng isang infrastrukturang makikinabang ang nakakarami ay nade-delay dahil sa mga isyong pangkalikasan na isinusulong ng mga negosyanteng mas maapektuhan. Ayun yun. Yung mga negosyante po, yung may mga may-ari ng barge, yung mga kumikita po, nang wala pang tulay, mawawalan po sila ng kita. Malaki po yata kinikita niyan, yung barge na yan. Dahil pag may kotse ka, gusto mo pumunta sa Samal, isasakay mo ng barge. Pag meron kayong mga tao, may bayad din. Mura nga lang, pero at least may bayad pa rin. Mawawalan nga naman sila ng kita pag hindi na nag-ooperate. Yan po ang ayon kay Baste Duterte. Sana naman, maging, sabi nga ni Baste, bago naman na itayo yan, may clearance po yan galing sa DNR. Napag-aralan na ng DNR. Hindi ko po talaga maintindihan yung kalikasan. Okay lang po yung sa Supreme Court. Yung inuutusan nila yung mga nalinisin yung Manila Bay, okay yun. Pero yung pipigilan mo yung tulay, papunta dun sa Samal, dahil may mamamatay na mga isda na magbabago yung temperatura o kung ano pa man. Baka mauuntog yung mga isda yata sa poste. Kaya pinigilan yan eh. Hindi ko talaga makuha yung mga environmentalist. Minsan, okay lang sana kung pagbawal nyo, pagpuputol ng mga puno, yan, okay lang, DNR, okay lang ako eh. Kasi, di ba, yan ang sanay ng mga bahay. Pero yung putya, magtatayo ka ng tulay sa dagat. Di ko maintindihan kung ano po ang kalikasan dun eh. Para saan po yung kalikasan na yun eh. Sa bagay, siguro iisip ng gobyerno, damay-damay na lang na. Para talagang wala na tayong magawa pare-pareho. Ano yan? Sa buong Pilipinas, walang natatapos, walang infrastructure project. Tapos sa Davao, meron pa rin kahit hindi na presidente si Duterte. Damay-damay na lang. Damay-damay na lang yata yung gusto. Wag naman po, hindi ko talaga maintindihan ano po ang paninira sa environment diyan sa lintik na tulay na yan. Ang dami na pong tulay na ginawa sa Pilipinas eh. Ang ikli lang po ng tulay na yan kung tutuusin. Ang haba-haba no Sisilix eh. Postpone na naman. Wala talagang gustong tapo. Dapat tinignan ko sino yung nagdemanda niyang ano niyan. Okay, punta na po tayo rito sa meron pa pala sa sugal. Yun. Kaya iniisip ko, puta, may isa akong topic eh. Dito muna tayo bago sugal. Ito po, ayon po dito, alam mo yung mga dati kasi uso yung mga investigative journalism. Ngayon Rappler na lang gumagawa eh. Ngayon natin nare-realize, pucha, katarantaduhan lang din pala yung mga journalism na investigative journalism. Ito po, inimbestigahan daw na Rappler na meron daw pong anong tawag nila dito? After Michael Maurilio recanted this year-old testimony against Apollo Kibuloy, pro-Duterte pages and groups coordinate to attack Senator Risa Hontiveros. Tindi, no? Coordinate. May network daw. Under attack daw si Risa Hontiveros.
Tapos kinuwento po, paano. So, ang sabi ng Rappler, nung lumabas daw si meron daw mga nag-post nito na mga Duterte groups, pinost-post daw nila. Tapos sinishare ng mga Duterte, iba pang Duterte groups hanggang sa kumalat na. So, ayon sa investigative journalism ng Rappler, may network sila, meron silang planado tong atake na to na ginawa nila kay Risa Hontiveros. Plinano daw. Plinano ba yan? Kung may plano yan, eto po kung planado yan, yung atakein si Risa Hontiveros, ang pinaka-ma-impluensya pong mga tao sa Duterte group, sa mga Duterte, yung mga vloggers. Kayo nga nagkwento sa... Wala nga ako kamalay-malay. Nasa ano pa ako Di ba ano pa ako? Empleyado pa kami ng DCAR na SMNA Radio empleyado pa kami ng SMNA Radio. Di ba? Dapat alam namin na kayo nga nagkwento sa akin o si Libayan pa, hindi naman Duterte supporter yan. Siya ang pangunahing umaatake ngayon kay Risa Hontiveros. Dahil nagalit, dinemanda siya eto, alam nyo Rappler, nabubuhay na tayo ngayon, social media na ngayon. Yung mga sayaw-sayaw nga, ibig nyo sabihin, planado yung pagbabiral ng mga sayaw. Si Ilyas nga. Ibig nyo sabihin, si Ilyas na lang. Yung sayaw ni Ilyas. Ibig nyo sabihin yan, plinano yan ni Ilyas para kumalat yan. Yan yung problema ng nagmamarunong. Lahat po ng may alam sa social media, alam po ng mga tao na simpleng pag-share, hindi nyo po kayo na kailangan ng grupo ng Duterte. Yung mga group ng Duterte, may mga tao lang po na nagtayo ng group. Yung sinasabi nilang group, yung mga FB group di ba kayong mga viewers, kahit sino sa inyo, pwede kayong magtayo ng group? Duterte supporters sa Mindanao chapter. Di ba kanya-kanya lang tayo yan? Hindi naman totoong grupo yan. Isa lang talaga yan. Bugok ang putya. Yung pagbabiral po, hindi po pinaplano yan. May nag-viral na sayaw. Kinakalat na lang ng mga tao yan. Nagustuhan niya, sinishare niya, share na share. Porket merong group, di nila maintindihan. Yung grupo na yan, tinayo lang na isang tao. Hindi ba? Kunwari ako, wala akong magawa. Kung ako, hindi ako vlogger, magtatayo ako ng sangkatutak na grupo. Hiwagang higo, yung hindi nila kaya, yung hindi nila kaya, pero gusto nilang gawin. No? Yan pa isa. Nag-aaway-away nga sa simpleng sino ang sino ang mas mahal ni Tatay Digong. Coordinated ba yan? Oy, Rappler, baka hindi nyo nakakalimutan. Lahat ng Duterte supporter asar kay Risa Hontiveros dahil wala na siyang ginawa kundi umatake sa Duterte. Natural, pag meron siyang kasiraan, di ba? Human nature yan Galit tayo dyan. Pag nagkaroon ng issue dyan, talagang tatalakayin namin yan. Para makabawi sa mga pang-uurat mo sa mga Duterte. Atake ka ng atake. Kasi gusto nilang palabasin na wala talagang yung mga malawak na suporta yung mga Duterte, kundi isa pa yun ang hindi nila maunawaan Yung mga binibintang nila sa atin na mga coordinated attacks, yun yung mga plano nilang gawin.
Gusto nila yan. Pinaplano nila yan. Kaya lang, hindi nakasasakatuparan. Nangyayari lang yan sa mga account na yung nabisto ng OpenAI. Yung kay type, anong pangalan? Tongko? Taiko? Yun, yung mga panay-peking tao yun. Hindi nila kayang gawin yung coordinated attacks. Gustong-gusto nila yan eh. Kaya nabibitawan nila eh. Sila talaga yan. Sila talaga yung may gusto ng mga coordinated attacks. Kaya lang, dahil nga wala silang tao, yun ang pagkakaiba, Rappler. Dahil wala naniniwala sa inyo, kayo-kayo lang. Coordinated kayo pero hindi lumalaki dahil konti lang kayo eh. Kaya ang bilis ng atake kay Ontiveros. Hindi dahil plinano yan. Talagang gigil kami. Talaga namang asar yung mga sinong Duterte ang di asar kay Risa Ontiveros. At pag may nakita kaming kasiraan yan, talagang itatapik namin. Ganun din kayo, di ba? I-share nyo rin. Normal na normal pong gawain yan. Hindi naman po coordinated attack ang tawag dyan. Nawala tuloy ako. Paano ba to? Ako yata na coordinated attack ko sarili ko. Nariyan pa ba ako? Ano ba to? Hindi na ako nawala sa emoji. Baka gusto lang ako mag-ano ng emoji nito. Uy, paano na yan? Nariyan pa ba ako mga kapatid? Hala. Magwan nga po kayo. Tignan ko nga sarili ko. Hindi ko na makita sarili ko. Natabunan ako ng mga emoji. Teka lang ha. Kung nariyan pa ako okay lang. Tutuloy lang natin. Wala na ako rito sa Hindi ko na makita mukha ako. Panay emoji na to eh. Ayun, one naman. Thank you very much kay Jennifer Le Gaushu na nagbigay po ng 250. Ayan, bakit may 2? Si Minandro 2. Hindi nyo ba ako nakikita? Minandro, bakit ka naka 2? Okay pa. Sige. Ako lang pala hindi nakakakita sa sarili ko. Basta itutuloy na natin. Itutuloy po natin ang ating talakayan. Maraming salamat po sa mga nagwan. At least alam ko na tuloy-tuloy lang tayo dapat. Okay. So, Rappler, madali lang po unawain. Kung yung viral nga, hindi nyo kayang pigilan. Ito pa. Kami po, marami ang pagkakaiba. Kayo, gusto nyong atakihin yung Duterte ng yung mga binabanggit nyo, coordinated attacks. Kayo ang nagpaplano niyan. Pero kami, hindi namin kinakailangan magplano ng ganyan. Alam nyo kung bakit? Kung bakit? Kasi, ayun, nakita ko na rin. Kung bakit, marami kasi mga Duterte supporters. Kusa po yung mga Duterte supporters sa kanilang mga social media. Kusa po nilang pinupost, pinapakalat yung mga sinabi ni Michael. Hindi po kinakailangan na yung sinasabi niyong coordinated attacks pa. Okay, punta na po tayo rito, no? Nagbabasa lang po ako rito ng sa gambling. Meron pong nagpapaliwanag. Itong mga writer natin, no? Alam nyo itong mga writer minsan, siguro kinakailangan nyo na mag-vlog, yung mga writer. Yung imagination nyo kasi. Sabi nila, persistent yung gambling. Simula pa raw noon, nagagamble na tayo. Tama po yan. Meron tayong
cultural pastime daw natin ang paggagambling. Correct po, kasi nalimbawa nila yung sabong, yung weteng. Totoo naman yan. Sa probinsya, sa mga Visayas, meron pa eh. Ang popular dito sa atin, sa Luzon, sabong, weteng, di ba? May mga sabungan. O, kaya mapapatunayan mo talaga na mga sabungero. Tapos dati, meron pang kabayuhan. Karera ng kabayo sa Santa Ana at San Lazaro. Literal po yan. Yung Santa Ana Park na matatagpuan sa Santa Ana, Manila, ewan ko kung ano na nakatayo dun ngayon. Kasi yung San Lazaro, nakarerahan din, ay SM San Lazaro. Naging SM na yung karerahan eh. Ewan ko yung Santa Ana kung ano na nakatayo dyan. Baka mall na rin. Anyways, ngayon ano po pagkakaiba ng mga weteng tsaka tong mga dati. Dati, may araw lang po ng araw ng sabong, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, once a week lang yan, yung araw ng sabong, iba-iba nga lang. Dadayo ka na kung gusto mong magsugal sa ibang lugar, dadayo ka na, no? Kung sugarol ka talaga. Pero may high alay pa nun. Pero isa-isa lang po ang taya eh. Tataya ka na high alay ngayon, bukas mo na malalaman. Hindi ka pwedeng mayat-maya. Ganon din po yung sabong tsaka yung araw ng karera. May araw yan Santa Ana tsaka San Lazaro eh. Kung kailan yung karera nila. So umiinog po yung mundo na sugal. Pero may araw po, pag natalo ka ngayong araw na to, 1 linggo ka na naman magtatrabaho. Yung sabong naman, 1 araw lang din yan, sa loob na 1 linggo. Hindi po, iba-iba po yan eh. Pag mga magkakatabing bayan, magkakatabi po, iba-ibang araw. Merong araw ng Huwebes dito naman sa kabila, araw ng ano. Kaya kung napapagitnaan ka ng 2 sabungan, iyari. Pero, yun na nga, no? Yung pahihirapan mo pa, parang magbabayad ka pa sa gate, di ba? Talagang nalilibang sila kahit wala na silang pera eh. Ganyan po talaga tayo. Yung weteng naman, hindi ko alam kung ilang beses sa loob ng 1 araw, 3 beses yata, yung bulahan ng weteng. Meron pong pahinga. Yan po ang pagkakaiba ng online sabong ay ng online gaming ngayon. Kaya ako talagang etong mga alam niyo po, kung ako ngayon, congressman o senador, papatawan ko na 90% na tax lahat ng celebrity. Lahat ng celebrity na mag-endorse ng mga sugal. 90% ang tax nila. Halimbawa si Vic Soto. Yan, nag-endorse ka ng sugal. Yung kita mo sa Itbulaga, 90% nun, tatax natin. Bakit? Kasi celebrity kayo eh. Nagyayakag kayong magsugal yung mga tao. Kanina lang napanood ko, umiiyak yung babae. Yung asawa niya, 80,000 pinatalo. Tinanong ng mga host. Ewan ko kung anong palabas yun. Basta mga babaeng host eh. Ilang araw nyo pong pinatalo yung Ilang araw nyo pong pinatalo yung 80,000. 1 araw lang. 1 araw lang, 80,000. Anak ng pupa. Daig mo pa milyonaryo. Ito ngayon ang problema. Saan galing yung pinatalo niyang 80,000? Iniutang niya. Ang dali na rin umutang. Online na rin ang utangan, di ba? Merong one hand. Kaya pala yung labas niyang one hand na yan. Namomblema ka ba sa mauutangan? Eto na, ang dami pong nagpapautang. Online na rin. Online na yung sugal. Biruin mo, 1 pindot lang, talo ka na.
Pucha, talo ka ng 500. Tataya ka na naman, talo ka ulit 500. Gusto mo makabawi, 2,000 na tinaya mo, talo ka pa rin. Kaya mo nga talaga ubusin yung 80,000 sa loob ng isang araw. Pucha, ilang buwan mong pagtatrabahuan yung 80,000 na yun. Tapos, wala tayong awat sa celebrity. Wala man lang kayong penalty. Yung gobyerno natin, ipokrito. Ayaw daw sa pogo. Bakit daw? Tulpo po yun, Sir Bads, mga attorney na. Tulpo ba yun? Tulpo rin ba? Kasi, napanood ko lang sa X eh. Umiiyak yung babae, yung asawa. Pinsan ko, laging talo sa online gaming. Ang bilis po kasi. Hindi po katulad ng masabong nung araw na, kunwari, Huwebes lang ang pasabong. Alam ko dyan sa may, sa may area F, Huwebes lang yung sabungan. Sa may De Vera ba yun? Huwebes lang ang sabungan. Di Huwebes ka lang makakapagsabong. Dito araw-araw mayat may 24 oras bukas eh. Basta may pantaya ka na, may pantaya ka na. Lulong talaga. Kahit live pala may patalastas. Sabi ni Angel, nako, tiyempo. Live to. Sabi ni Angel, nako, live to. Nananawa na ako sa replay, panay commercial. Biglang kahit pala live, may commercial. Kaya po, wala eh. Pinatigil niyo yung Pogo. Sa Pogo po, ang nagsusugal po sa Pogo. Ang nagsusugal po sa Pogo, mga inchik doon sa mainland, tsaka sa Hong Kong, tsaka sa Macau. At sa iba't ibang parte pa, panay inchik po. Dito, nagsusugal dito, Pilipino eh. Big Soto, hindi ka nahihiya. Ang dami niyong sinisirang ang dami niyong sinisirang pamilya. Ang dami niyong pinaghihirap. Big Soto, Vice Ganda, wala kayong Sana isa sa pamilya niyo magumon sa sugal. Para maranasan niyo. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na tayong magtanong. Pwede po kayong magbigay ng reaksyon. Teka, baka may nakalimutan pa akong banatan eh. At higit sa lahat, kita nyo mga reaksyon nila, paid trolls daw yung bumabanat kay Risa Ontiveros. Hindi po kami bayaran. Lahat po ng Duterte, pag nakasilip ng pagkakataon, pag may katulad niya, bumaliktad yung bumaliktad yung testigo mo. Alam nga namang hindi namin talakayin yan. Pagkakataon na namin tong birahin ka eh. Okay. Pwede na kayo magtanong. Magbigay na reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Dito sa San Pablo City, araw-araw ang sabong. Sobra naman sabungan niya. Araw-araw, puta. Naghihirap ng mga tao dyan. Boss, di ba sugal din ang stock market? Susugal ka rin sa stocks na mataas na percentage. Di ganun din sa sabong at loto. Alam mo, iba po, tignan nyo, yung Tesla ba may kumpanya? Tumataya ka sa kumpanya eh. Yung Jollibee ba? Yung Jollibee ba, hindi ba hanap buhay yan? Yung Jollibee, malaki yan eh. Makikisosyo ka sa Jollibee. Ba't nyo sasabihin na, ibang-iba po ang stock market dahil ang stock market po, pag ang tinayaan mo ay kumikita,
Bakit ka naman bibili na stock sa Palugin na? Gusto mo pong sumosyo sa stock market o Jollibee. Hindi naman po nakikita mo naman na naghanap buhay ng matino yung Jollibee. Oh. Kaya bibihira po na babagsak lang yan pag katulad si Donald Trump. Meron kang US stock. Kung ano-ano pinagagawa. Siyempre po delikado yung pera ko rito. Pero tignan nyo po yung history ng mga stocks. Katagalan kikita ka. Basta ang bumibili ka ng share sa mga matatatag. Depende naman po yan. Bamat Kiko, hindi pa natala. Ay, hindi pa ba natalakay? Natalakay na. Unang-una nga natin. Hindi pa ba natin natalakay yung Bamat Kiko? O, sige, talakayin natin ng konti. Si Bamat Kiko po, no? Ayon kay Estrada, kay Jinggoy Estrada, ay kakampi po dito kay Chis Escudero dahil siyempre may balak po sila na maging chairman. Inuna po nila yung chairmanship, no? May balak po sila maging chairman ng si Kiko, gusto niya maging chairman ng agriculture. Thank you very much kay RML SBL sa 729 Qatar Real Bank Qatar. Tapos si Bam Aquino naman may balak committee chairman ng education. Kaya ang sinabi po ni Estrada mukhang si Estrada kasi siya majority floor leader ni Chis Escudero Kaya alam niya po yung kalakaran. Mukhang si Bam at saka si Kiko ay makiki-align sa majority. So si Risa Hontiveros maiiwan po sa tinatawag niyang minority independent. Kasi may magiging minority. Kung sino po matatalo, so ngayon po, so far, dalawa po yung lumulutang na gustong maging Senate President. No? Ito po si Chis Escudero at saka to si Tito Soto. Ngayon, sa tradisyon po dyan, kung sino po manalo, yun po ang Senate President. Ang matatalo po, yun po ang minority floor leader. So malamang si Tito Soto, kung totoo na naka-13 na si Chis Escudero, malamang si Tito Soto yung maging minority floor leader. Yun yung habol ni Risa Hontiveros Kita mo na nga yan, Risa Hontiveros. Gusto mo pa maging presidente ng Pilipinas? Sa mga senador lang, mga kakampi mo nga, iniiwan ka. Minority floor leader na lang hindi ka pa makakuha ng suporta Presidente pa ng Pilipinas gusto mo. Tsaka siran-sira po siya dyan. Baka isa rin yan sa dahilan kung bakit dumidistansya si Kiko tsaka napansin nyo ba? Wala pong pahayag si Kiko at tsaka si Bam Aquino na sumusuporta kay Risa Hontiveros. May sinabi ba sila na tama lang na idemanda yung mga vlogger? Wala, di ba? Wala sila, tahimik sila kung tutusin yan, yung kakampi ni Risa Hontiveros, bakit sila tahimik? Dalawa lang yan. It's either ayaw talaga ni Risa o sila mismo may ambisyon. Baka sila pa yung tumakbo.